Bumubuhos ang malakas na ulan, pero para kay Daniel Andrade, nagsusumigaw ang pangalan ng isang tao sa gitna ng bawat patak. Bruna, ang kanyang magandang asawa. Napangiti siya habang hawak ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Isang oras na lang, at mayayakap na niyang muli ang babaeng bumubuo sa kanyang mundo. Maaga niyang tinapos ang business trip sa Cebu. 1 linggo siyang nawala, at sa bawat araw na yon, parang may kulang sa kanyang paghinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Bruna. Sa pangalawang ring pa lang ay sumagot na ito. Ang boses ay parang musika sa kanyang pandinig. "Honey, I was just about to call you. Kamusta ang flight mo bukas?" "Everything's fine, baby," sagot ni Daniel, pinipigilan ang nangiti sa kanyang boses. "Actually, I have a surprise for you." "Oh, ano yun?" "Wag mo akong binibitin." Narinig niya ang malambing na tawa nito. "Basta, how's everything there? How's mama?" tanong niya. "Everything's perfect, honey." Nagpapahinga si nanay sa kwarto niya. "We miss you so much. Umuwi ka na." "Malapit na ako, baby. Sobrang lapit na." Ibinaba niya ang tawag at lalong lumawak ang nangiti sa kanyang mga labi. Perfect. Ang salitang iyon ang naglalarawan sa buhay niya. Isang matagumpay na kumpanya, isang magandang tahanan, at isang perpektong asawa. Ilang kanto na lang mula sa kanilang subdivision nang biglang may natanaw si Daniel sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng waiting shed. Isang matandang babae, nakaupo sa basang semento, yakap-yakap ang sarili para labanan ang ginaw. Sa tabi nito ay isang luma at itim na maleta. Kumunot ang noo ni Daniel. Naawa siya sa matanda. Sa lakas ng ulan, bakit ito nasa labas? Habang papalapit ang kanyang sasakyan, unti-unting luminaw ang imahe. Ang pamilyar na postura, ang damit na suot nito, ang buhok na puti. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Itinapak niya ang paa sa preno ng buong lakas. Hum-screech ang mga gulong sa basang kalsada. Hindi maaari. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ang babae sa labas. Ang babaeng basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw, na nakaupo sa maruming semento na parang pulubi. Ay ang kanyang ina, si Noemia Andrade. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Hindi na ininda ni Daniel ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Tumakbo siya. Bawat hakbang ay parang tinutusok ang kanyang puso. "Nay!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. "Nanay!" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Noemia. Nang makita siya, walang emosyon ang mga mata nito. Walang gulat, walang saya. Tila isang basyong bote na walang laman. "Anak!" Bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. "Nay, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito sa labas?" Niyugyug niya ng marahan ang balikat nito. Ang lamig ng balat nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga mata ni Daniel ay napako sa lumang maleta sa tabi nito. Iyon ang maletang ginamit nito noong umuwi ito galing probinsya para tumira sa kanila. 5 taon na ang nakalipas. Ang maletang puno ng mga alaala. Ngayon, para itong isang simbolo ng pagtataboy. "Daniel, umuulan," sabi lang ng kanyang ina, na parang hindi naiintindihan ang nangyayari. Walang tanong na binuhat ni Daniel ang kanyang ina. Magaan ito. Sobrang gaan. Napakagaan para sa isang babaeng nagdala sa kanya sa sinapupunan nito ng 9 na buwan. Isinakay niya ito sa kotse, binalot ng kumot na laging nakalagay sa likod. Kinuha niya ang maleta at inilagay sa trunk. Isang mapait na galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Sino? Sinong gumawa nito sa kanya? Pagpasok ng sasakyan sa gate ng kanilang mansyon, agad na bumukas ang pinto ng bahay. Si Bruna, nakangiti, halatang naghihintay sa kanyang sorpresa. Ngunit ang namangiti nito
ay agad na palitan ng pagkalito at pagkatapos ay pag-aalala nang makita ang basang-basang si Daniel na inaalalayan si Noemia palabas ng kotse. "Daniel! Honey! Anong nangyari?" Sigaw ni Bruna. Agad tumakbo papalapit sa kanila. Hindi ininda ang ambon. "Nay, saan po kayo galing? Nag-alala kami ni Daniel." Mahigpit ang yakap ni Bruna sa biyenan. Kung hindi alam ni Daniel ang katotohanan, iisipin niyang ito ang pinakamaalalahaning manugang sa buong mundo. Ngunit ang nakita niya kanina sa kalsada ay isang imaheng hindi na mabubura sa kanyang isipan. Dinala ni Daniel ang ina sa loob, sa gitna ng malawak nilang sala. Inalalayan niya itong umupo sa sofa. Agad namang dumating ang kanilang kasambahay na si Yaya Luming, may dalang tuwalya at isang baso ng mainit na tubig. Nang maiwan silang tatlo, hinila ni Bruna si Daniel palayo sa ina. Dinala siya nito sa isang sulok. Ang mga mata nito ay nag-uumpisa ng mamasa. "Honey, salamat at dumating ka," sabi ni Bruna. Nanginginig ang boses. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Anong ibig mong sabihin, Bruna? Anong nangyari? Bakit nasa labas ng subdivision si nanay, sa gitna ng ulan?" Mariin niyang tanong. Bumagsak ang mga luha sa mata ni Bruna. "Nagulat na lang ako kanina. Pagbaba ko, wala na siya. Bukas ang pinto." "Daniel." Lalong lumalala ang pagiging makakalimutin niya. Kaninang umaga, nagalit siya sa akin. Sinisigawan niya ako. Sinabing hindi na niya kaya dito sa bahay. Naaalis na siya. Pinigilan ko siya, Daniel, pero nagpumilit siya. Hinanap ko siya sa buong subdivision pero hindi ko siya makita. Niyakap siya ni Bruna ng mahigpit. Ang muka ay isinubsob sa kanyang dibdib. "Kasalanan ko to. Siguro may nagawa akong mali. Patawarin mo ako, honey." Pinakinggan ni Daniel ang bawat salita. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, na ang kanyang perpektong asawa ay biktima rin. Mas madali iyon. Mas madaling tanggapin. Ngunit habang yakap niya si Bruna, ang mga mata niya ay napatingin sa kabilang dako ng sala. Nakita niya si Yaya Luming nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ng matandang kasambahay ay hindi nagsisinungaling. May lungkot doon, may awa, at may isang bagay pa, isang pakiusap na tila nagsasabing, "Huwag kang maniwala." Humiwalay si Daniel sa yakap ni Bruna at dahan-dahang lumapit sa kanyang ina. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang malamig pa ring mga kamay. Si Noemia ay nakatingin lang sa kawalan. Ang baso ng tubig ay hindi pa rin nagagalaw. "Nay!" Mahinang tawag ni Daniel. "Totoo po ba ang sinabi ni Bruna?" Hindi lumingon si Noemia. Hindi ito nagsalita. Naramdaman lang ni Daniel ang unti-unting paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang panginginig nito. Isang panginginig na hindi dulot ng ginaw, kundi ng isang takot na hindi niya kayang unawain. Kinabukasan, sinubukan ni Daniel na ibalik sa normal ang lahat. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang nangyari kahapon ay isang insidente lang na dulot ng katandaan ng kanyang ina at ng stress ng lahat. Sa almusal, pinanood niya si Bruna. Bawat kilos nito ay perpekto. Inaasikaso nito ang kanyang kape. Pinagsisilbihan nito si Noemia ng pagkain na may kasama pang matamis na ngiti at malambing na tanong. "Nay, gusto niyo pa po ba ng kanin? Kukuha ko po kayo. Okay lang po ba ang timpla ng sopas? Sabihin niyo lang po kung gusto niyong dagdagan ko ng asin." Tumango lang si Noemia bilang sagot sa lahat. Nakayuko, tahimik na kumakain, hindi tumitingin kahit kanino. Para sa isang estranghero, ang eksena ay larawan ng isang masayang pamilya. Isang mapagmahal na manugang na inaalagaan ng kanyang biyenan. Pero para kay Daniel, may mali. Ang bawat ngiti ni Bruna ay parang isang pagtatanghal. Ang bawat salita ay parang linya sa isang script. Ang katahimikan ng kanyang ina
ay mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siyang pupunta sa kanyang home office para sa ilang importanteng tawag, pero hindi trabaho ang nasa isip niya. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, nakatitig sa bintana, habang pilit na pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Ang panginginig ng kamay ng kanyang ina, ang lumang maleta, ang kakaibang titig ni Yaya Luming. Napabuntong hininga siya. Baka naman nag-overthink lang siya. Mahal na mahal siya ni Bruna. Bakit nito gagawa ng masama ang ina niya? Anong motibo? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Bruna. May dalang isang tasa ng tsa. "Honey, dinalhan kita ng tsa. Baka kailangan mo para makapag-relax," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inilapag nito ang tasa sa kanyang mesa at hinaplos ang kanyang balikat. "Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari kahapon. Kakausapin ko si nanay mamaya. Mag-uusap kami na parang mag-ina. Aayusin ko to, pangako." Ngumiti si Daniel at hinawakan ang kamay nito. "Salamat, baby." Ngunit nang umalis si Bruna, hindi niya ginalaw ang tsaa. Pakiramdam niya, may laso niyon. Hindi sa katawan, kundi sa katotohanang pilit niyang hinahanap. Kinahapunan, habang naglalakad si Daniel sa pasilyo patungo sa hardin, bigla siyang hinarang ni Yaya Luming. Ang matandang kasambahay ay palingalinga. Tila may hinahanap o iniiwasan. Ang mga mata nito ay namumugto at ang mga kamay nito na mahigpit na may hawak na isang bagay ay nanginginig. "Sir Daniel," pabulong na sabi nito, halos hindi marinig. "Yaya, may problema po ba?" Tanong ni Daniel. Napansin agad ang takot sa mukha nito. Hindi sumagot si Yaya Luming. Sa halip, mabilis nitong idinukot mula sa ilalim ng kanyang duster ang isang maliit at lumang kwaderno na nababalutan ng tela. Makapal ito at halatang pinag-ingatan. "Sir, para po sa ikakatahimik ng lahat, basahin niyo po." Halos pabulong na pakiusap nito at mabilis na ipinasok ang kwaderno sa kamay ni Daniel. "Itinago ko po yan bago pa maitapon ni Ma'am Bruna." Pagkasabi niyon, mabilis na tumalikod si Yaya Luming at naglakad palayo, na parang natatakot na may makakita sa kanila. Naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng pasilyo, hawak ang kwaderno. Pakiramdam niya ay may hawak siyang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Naghintay siya hanggang hating gabi. Hinintay niyang makatulog si Bruna. Hinintay niyang maging tahimik ang buong kabahayan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang opisina at nilak ang pinto. Umupo siya sa kanyang mesa. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na table lamp. Tinanggal niya ang telang nakabalot sa kwaderno. Isa itong journal. Ang sulat kamay sa unang pahina ay pamilyar sa kanya, kahit na ito'y nanginginig. Ito ang journal ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga unang entry ay puno ng saya. Mga kwento tungkol sa pag-aasikaso sa kanyang mga apo na pinapangarap. Ang pag-aalaga sa hardin, ang kaligayahan na makasama ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit habang lumilipat ang mga petsa, unti-unting nagbabago ang tono. October 12. Sinabihan ako ni Bruna na huwag daw akong masyadong maingay sa kusina. Nakakahiya raw sa mga bisita niya. Hindi ko sinasadya. Nahulog ko lang ang sandok. November 5. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Sabi ni Bruna, naubos na raw ang pagkain. Pero nakita ko si Yaya Luming na may dalang tray paakyat sa kwarto nila. Siguro, nakalimutan lang talaga niya ako. Naramdaman ni Daniel ang paninikip ng kanyang dibdib. Naalala niya ang mga panahong iyon. Kapag tumatawag siya, palaging sinasabi ni Bruna na maayos ang lahat. "Okay lang si Nanay, honey. Katatapos lang naming mananghalian." Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga salita ng kanyang ina,
ay puno ng pagtatangka na intindihin si Bruna. Nabigyan ito ng dahilan. Puno ng pagtatangkang protektahan ang kaligayahan niya, ang anak niya. December 24, bisperas ng Pasko, sinabihan ako ni Bruna na sa kwarto ko na lang kumain. Baka raw makabasag ako ng plato sa harap ng mga bisita. Naiintindihan ko naman. Ayoko namang mapahiya ang anak ko. Napapikit si Daniel ng mariin. Naalala niya ang gabing iyon. Hinanap niya ang ina niya. Ang sabi ni Bruna, masama raw ang pakiramdam nito at natutulog na. Naniwala siya. Bakit hindi siya maniniwala? Binuklat niya ang journal hanggang sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang petsa ay 2 araw bago siya umuwi. Ang sulat kamay ay halos hindi na mabasa dahil sa panginginig. Hôm nay cô ấy nói, ước gì tôi chết đi chỗ khuất mặt. Con trai tôi sẽ không bao giờ tin lối một bà già lắm cam như tôi. Có lẽ, cô ấy nói đúng. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Daniel. Tumama sa tuyong tinta sa papel. Naramdaman niya ang pag-akyat ng yelo mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang puso. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Nakatayo si Bruna sa may bintana ng kanilang silid-tulugan. Pinagmamasdan ang hardin sa ibaba. Nakita niya roon si Daniel. Itinutulak ang wheelchair ng ina nito sa damuhan. Huminto sila sa ilalim ng puno ng mangga kung saan paboritong magkape ni Noemia dati. Mula sa malayo, mukha silang perpekto, isang mapagmahal na anak na inaalagaan ng kanyang matandang ina. Ngunit hindi kapayapaan ang nakikita ni Bruna. Nakikita niya ang isang banta, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Simula nang umuwi si Daniel, ramdam niya ang pagbabago. Ang dating mainit nitong mga yakap ay tila may pag-aalinlangan. Ang mga halik nito sa labi ay mabilis at walang pakiramdam. At ang mga mata nito ay tumatagos sa kanya na parang hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang pagkukunwari. Alam na kaya niya? Tanong sa isip ni Bruna. Imposible. Walang ebidensya. Salita lang ng matanda laban sa salita ko. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi siya papayag na masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Naalala niya ang kanyang buhay bago dumating si Daniel. Isang maliit na apartment na amoy luma. Mga damit na paulit-ulit na lang sinusuot. Isang trabahong kakarampot ang sahod. Naalala niya ang pakiramdam ng inggit sa tuwing nakakakita siya ng mga babaeng tulad niya ngayon. Maganda, mayaman, makapangyarihan. Ipinangako niya sa sarili niya noon na hinding-hindi na siya babalik sa putik. At si Daniel Andrade ang kanyang gintong tiket. Mahal niya ba si Daniel? Oo, sa paraan na kaya niya. Mahal niya ang buhay na ibinibigay nito sa kanya. Mahal niya ang pangalan, ang kapangyarihan, ang seguridad. Pero may isang bagay na hindi maibigay sa kanya ni Daniel ng buo. Ang puso nito. Laging may puwang doon para sa ina nito. Laging may anino ni Noemia sa bawat sulok ng kanilang buhay. At iyon ang kinasusuklaman ni Bruna. Pakiramdam niya. Palagi siyang pangalawa lang. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kailangan niyang paikutin muli si Daniel sa kanyang mga daliri. Nagbihis siya. Isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Naglagay siya ng kaunting makeup, sapat lang para magmukhang sariwa at inosente. Bumaba siya at nagtungo sa kusina. Naghanda siya ng merienda, paboritong suman ni Daniel at mainit na tsokolate. Inilagay niya ito sa isang magandang tray at dinala sa labas. Honey, malambing niyang tawag habang papalapit. Naghanda ako ng merienda para sa inyo ni Nanay. Napatingin sa kanya si Daniel. Ang mga mata nito ay malamig. Ngumiti lang ito ng pilit. Salamat, baby. Si Noemia naman ay hindi man lang tumingin. Nakatanaw lang ito sa malayo. Umupo si Bruna sa damuhan, sa tabi ng wheelchair. Kumuha siya ng isang pirasong suman at sinubukang isubo kay Noemia. Nay, tikman niyo po. Masarap to.
Umiling si Noemia at marahang itinulak ang kanyang kamay. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Bruna, ngunit agad niya itong pinalitan ng isang malungkot na ngangiti. Tumingin siya kay Daniel. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi pa rin niya ako kinakausap, Daniel. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Tinitigan lang siya ni Daniel. Walang reaksyon. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, sinubukan ni Bruna ang huli niyang alas. Isinuot niya ang isang seda na pantulog, ang paborito ni Daniel. Nilapitan niya ito habang nagbabasa ito ng libro sa kama. Umupo siya sa tabi nito at niyakap ito mula sa likod. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. I miss you, honey. Miss na kita. Pagod ako, Bruna. Sabi lang ni Daniel, hindi inaalis ang tingin sa libro. Dito na nagsimulang masira ang composure ni Bruna. Humiwalay siya sa pagkakayakap at umupo sa harap nito. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Ano bang problema, Daniel? Tanong niya. Ang boses ay puno ng hinanakit. Simula nang umuwi ka, naging malamig ka na sa akin. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ka na ba naniniwala sa akin? Ibinaba ni Daniel ang libro at sa wakas ay tinitigan siya. Ang tingin nito ay matalim, parang kutsilyo. Bakit hindi mo ako diretsahin, Bruna? Diretsahin saan? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Nagpatuloy si Daniel. Na mahal mo ako? Na inaalagaan mo ang pamilya ko? Nagsimulang bumagsak ang luha ni Bruna. Oo naman, Daniel. Anong klaseng tanong yan? Mahal na mahal kita. At ginawa ko ang lahat para alagaan ang nanay mo. Talaga? Tanong ni Daniel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ginawa mo ang lahat. Tumayo si Bruna. Hindi ako makapaniwalang kinu-question mo ako. Siya ang pinaniniwalaan mo. Di ba? Ang matandang yun na unti-unti nang nasisiraan ng bait. Ako, na asawa mo, ako ang sinungaling. Humakbang si Daniel papalapit sa kanya. Ang tangkad niya ay tila mas bumigat. Ang presensya niya ay nakakapanikip ng dibdib. Sagutin mo ako, Bruna. Isang tanong lang. Tumingala si Bruna. Hinahamon ang tingin nito. Tinawag mo ba si nanay na Bajalam Kam? Natigilan si Bruna. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay tila hinigop. Ang mga salitang yon. Imposibleng marinig iyon ni Daniel. Iyon ay mula sa journal. Paanong? Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Naramdaman ni Bruna ang pagyanig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang perpektong maskara na matagal niyang iningatan ay nagsisimula ng mabasag. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Para kay Daniel, ang pananahimik ni Bruna ay mas malakas pa sa isang pag-amin. Nakita niya sa mga mata nito ang gulat, ang takot, at pagkatapos, ang mabilis na pagkalkula kung paano lulusot sa sitwasyon. Sa saan mo narinig yan, Daniel? Nauutal na tanong ni Bruna. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Siniraan na naman ba ako ng ina mo? O baka naman yung tsismosang si Luming ang may sabi sa'yo niyan? Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, tinalikuran niya ito at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Bruna. Ang boses ay may bahid na ng desperation. Kailangan kong mag-isip. Malamig na sagot ni Daniel. Bago tuluyang lumabas ng silid, iniwan si Bruna na nakatayo, nanginginig sa galit at takot. Hindi talaga mag-iisip ang pakay ni Daniel. Mayroon siyang kailangang kumpirmahin. Habang pababa siya ng hagdan, natanaw niya si Yaya Luming na nagliligpit sa kusina. Ang matanda ay nag-angat ng tingin at sa kanilang mga mata, nagkaroon sila ng isang tahimik na pag-uusap. Tumango lang si Daniel, isang senyales na sapat na para maintindihan ng matanda. Pinaharurot ni Daniel ang kanyang sasakyan palabas ng subdivision. Ipinark niya ito sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang kanto mula sa kanilang bahay. Dito, sa ilalim ng ilaw ng poste
alam niyang walang makakaistorbo sa kanya. Ilang minuto siyang nakatulala lang, nakatingin sa kawalan. Ang sakit, ang bigat. Parang dinudurog ang puso niya. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng magandang mukha. Biglang may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Si Yaya Luming may dalang payong at isang maliit na paper bag. Binuksan ni Daniel ang pinto. Pumasok ang matanda sa passenger seat, basang-basa ang laylayan ng duster. "Sir Daniel," sabi nito, nanginginig ang boses. "Patawarin niyo po ako. Dapat noon ko pa to ginawa." "Wala kang kasalanan, Yaya. Ako ang may kasalanan. Ako ang naging bulag," sagot ni Daniel. Ang boses ay puno ng pait. Mayroon pa po akong gustong ibigay sa inyo," sabi ni Yaya Luming. "Matagal ko na pong itinago. Natatakot po ako para kay Senyora Noemia. Natatakot din po ako para sa sarili ko." Idinukot nito mula sa paper bag ang isang maliit na bagay. Isang itim na USB flash drive. Lingid po sa kaalaman ni Ma'am Bruna, naglagay po ako ng maliit na voice recorder sa ilalim ng center table sa sala. Aksidente ko lang pong na-activate iyon isang araw habang naglilinis. Pero nang marinig ko ang mga pinagsasabi niya, tinuloy-tuloy ko na po. Nanginginig ang kamay na iniabot nito ang USB kay Daniel. "Sir, pagkatapos po nito, sana po ay maintindihan niyo na po ang lahat." Tumango si Daniel hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang USB na parang isang mainit na bakal. Pagkaalis ni Yaya Luming, nanginginig ang mga kamay na isinaksak ni Daniel ang USB sa port ng kanyang kotse. Isinandal niya ang ulo at pumikit. Huminga siya ng malalim. "Kailangan kong malaman ang totoo." Pinindot niya ang play. Ang unang recording ay boses ni Bruna. Masayang-masaya. Kausap siya sa telepono. Boses na kinikilig. "Yes, honey. I love you too. Kumain na kami ni nanay." "Opo, okay na okay lang siya. Nagpapahinga na. Ingat ka dyan, ha? I miss you." Narinig ni Daniel ang tunog ng pagbaba ng telepono. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang ibang boses. Boses ni Bruna, pero walang lambing. Malamig. Matigas. Walang kaluluwa. "Hoy, matanda. Narinig mo yon? Mahal na mahal ako ng anak mo. Kaya kahit anong isumbong mo, hinding-hindi siya maniniwala sa'yo. Kaya tumigil ka na sa pagpapapansin mo." Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Parang sinasakal siya. Nagpatuloy ang recording. "Bakit hindi mo pa ubusin yung pagkain mo? Ha? O baka gusto mong itapon ko to sa basurahan, katulad ng kung paano ka nalang itatapon ng anak mo balang araw." Narinig ni Daniel ang mahinang pag-iyak. Boses ng kanyang ina. "Papatawad. Patawad? Wala nang magagawa yung pagpapatawad mo. Dapat kasi noon ka pa namatay, kasama ng asawa mo, para hindi ka napabigat sa buhay namin." Hindi na napigilan ni Daniel. Isang ungol ng matinding sakit at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sumisikip ang kanyang paghinga, at ang bawat salitang naririnig niya ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinindot niya ang next file. Ang petsa ng recording ay ang araw bago siya umuwi. Ang araw na tumawag siya kay Bruna at sinabing malapit na siyang makabalik. Narinig na naman niya ang pamilyar na eksena, ang matamis na boses ni Bruna habang kausap siya. "Oo, honey. Uuwi ka na bukas. I'm so excited. Yes, of course, aalagaan ko si nanay. Sige na, baba na natin. I love you." Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, narinig ni Daniel ang tunog ng isang bagay na ibinagsak, isang malakas na kalabog, at sumigaw si Bruna. Isang sigaw na puno ng purong pagkasuklam, isang sigaw na hindi niya kailanman inakalang kayang gawin ng asawa niya. "Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Ayoko nang makita ka dito sa bahay na to. Naintindihan mo?"
May mahinang sagot. Ang basag na boses ng kanyang ina. Sa saan ako pupunta, anak? Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Kunin mo yung mga basahan mo at umalis ka dito. Bukas, darating ang asawa ko at ayokong maabutan ka pa niya dito dahil sa araw na yun, akin lang siya. Akin lang. Narinig ni Daniel ang tunog ng pag-iyak. Isang pag-iyak na puno ng kawalan ng pag-asa. Sana mamatay ka na lang sa pagtulog mo. Matanda ka. Pabigat ka lang sa buhay namin. Hindi. Ang sigaw ni Daniel ay sumabog sa loob ng sasakyan. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napalitan na ng isang nagngangalit na apoy. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Paulit-ulit niyang pinindot ang next, next, next. Bawat recording ay mas malala pa sa nauna. Mga salita ng panlalait, mga tunog ng pagbabanta, ang tahimik na pagtangis ng kanyang ina. Nang matapos ang huling recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sasakyan. Walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Daniel. Ang nararamdaman niya ay higit pa sa lungkot. Ito ay pagkawasak ng tiwala, ng pag-ibig, ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang perpektong buhay. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang babaeng mahal niya ay naging isang halimaw. Ang tahanan niya ay naging isang kulungan ng pagdurusa. At siya ang naging kasabwat sa krimen dahil sa kanyang pagiging bulag. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Wala na ang sakit. Wala na ang pagkalito. Isang bagay na lang ang natira. Isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig. Kalmado. Puno ng layunin. Hindi niya tinawagan si Bruna. Hindi niya tinawagan ang pulis. Tinawagan niya ang Chief Financial Officer ng kanyang kumpanya, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Miguel, sabi ni Daniel, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Gising ka pa ba? Yes, sir. Of course. Anong maitutulong ko? May ipapagawa ako sa'yo at kailangan ko ito bago sumikat ang araw. I-access mo ang lahat ng financial records ng kumpanya. I want you to check every single personal transaction made by Bruna from all company and joint accounts for the past 3 years. Every single centavo. Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Sir, may problema po ba? Just do it, Miguel. Mariing utos ni Daniel. At ipadala mo sa akin ang lahat ng makikita mo. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalsada sa unahan. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang gabi. At sa pagputok ng umaga, sisiguraduhin niyang babagsak ang mundo ni Bruna. Hindi na bumalik si Daniel sa kanilang mansyon ng gabing iyon. Nag-check-in siya sa isang hotel kung saan ang sterile na katahimikan ng kwarto ay nagsilbing kanlungan para sa nag-aapoy niyang galit. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Nakaupo lang siya sa dilim, kaharap ang kanyang laptop, naghihintay. Ang mga tinig mula sa recording ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bawat salita ni Bruna ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa lahat ng magagandang alaala nila. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa palang napakalaking kasinungalingan. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat I love you. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot na pagtatanghal. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang kanyang email galing kay Miguel. Ang subject, Confidential, BRA Financials. Huminga siya ng malalim bago ito binuksan. Ang kanyang screen ay napuno ng mga numero, spreadsheets at bank statements. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong mga transaksyon. Ngunit habang sinusuri ni Daniel ang bawat linya, isang masamang pattern ang nagsimulang mabuo. May mga maliliit na withdrawals sa simula, halos hindi kapansin-pansin. Pagkatapos ay mga credit card charges sa mga luxury brand na hindi niya kailanman nakitang isinuot ni Bruna. Mga hotel booking sa mga lugar na hindi naman nila pinuntahan. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang serye
ng mga wire transfer. Malalaking halaga. Papunta sa isang offshore bank account sa Cayman Islands. Ang pangalan sa account, Bruna Reyes. Ang kanyang pangalan bago sila ikasal. Sunod-sunod, buwan-buwan, sa loob ng 2 taon. Parang isang buwis na regular na binabayaran. Nang kinuwenta niya ang lahat, halos mapamura siya sa hangin. Ang kabuuang halaga ay sapat na para bumili ng isa pang mansyon. Ninakawan siya ni Bruna. Sistematikong ninakawan sa ilalim mismo ng kanyang ilong habang siya ay abala sa pagpapalago ng imperyong inaakala niyang para sa kanilang dalawa. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay kumikirot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa intensyon. Naghahanda si Bruna. Nag-iipon ng kanyang escape fund. Matagal na niyang binalak na iwanan siya. O baka naman hinihintay lang niyang makuha ang lahat ng makukuha niya. Kasabay ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Hello," sagot niya. "Mr. Andrade, this is Marco," sabi ng boses sa kabilang linya. "Ang private investigator na tinawagan ninyo kanina." Naalala ni Daniel, sa tindi ng galit niya kanina. Bukod kay Miguel, tinawagan din niya ang isang top private investigator sa bansa. Isang utos lang ang binigay niya. Alamin ang lahat tungkol kay Bruna Reyes Andrade. "May nalaman ka na?" tanong ni Daniel. "Yes, sir. Actually, marami. At sa tingin ko, hindi niyo ito magugustuhan," sagot ni Marco. For the past 6 months, may regular na kinikita si Mrs. Andrade. Isang beses sa isang linggo. Palihim. Ang pangalan ng lalaki ay Joaquin Velasco. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Daniel. Joaquin Velasco, ang pinakamalaki niyang kakumpetensya sa negosyo. Ang taong halos magpabagsak sa Andrade Corp. 5 taon na ang nakalipas. Ang mortal niyang kaaway. "Ano ang ginagawa nila?" tanong ni Daniel. Ang boses ay delikadong kalmado. "Sa ngayon, sir, ang kumpirmado lang namin ay mga meeting sa mga private suite ng mga hotel. Pero may isa pa, sir. According to my source, si Mr. Velasco ay ang dating nobyo ni Mrs. Andrade. Bago pa kayo magkakilala, iniwan niya si Velasco nang makilala kayo. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Daniel. Bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagtataksil ni Bruna ay hindi lang emosyonal. Hindi lang ito tungkol sa pananakit sa kanyang ina. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pera. Ito ay isang ganap na pagtataksil sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ginamit siya ni Bruna. Ang kasal nila ay isang business transaction at posibleng-posible na nagbibigay siya ng mga sikreto ng kumpanya kay Velasco. Iyon ang dahilan kung bakit laging isang hakbang sa unahan ang kanyang kalaban. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaaway, ay iisa. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang kalangitan sa labas ay nagsisimula nang magpakita ng kulay abo, isang hudyat ng papalapit na bukang liwayway. Para sa kanya, ito ang hudyat ng papalapit na digmaan. In-access niya ang kanyang printer at isa-isang inimprenta ang lahat ng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga wire transfer records, ang report mula sa private investigator. Inayos niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Bawat papel ay isang pako para sa kabaong ng kanilang pagsasama. Wala na siyang maramdamang sakit. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang malinaw at malamig na layunin. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging bulag. Oras na para maningil. Pabalik na siya sa mansyon. At sa pagharap niya kay Bruna, hindi na siya ang asawang nagmamahal. Siya na ang magiging hukom. Biglang pumasok sa isip niya ang isang nakakakilabot na ideya. Humakbang siya palayo, kinuha ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas. Bago siya umuwi, may isang tao pa siyang kailangang kausapin.
Gabi na nang tuluyang umuwi si Daniel. Ang buong araw ay ginugol niya sa paghahanda, pakikipag-usap sa kanyang mga abogado, pagtitipon ng lahat ng dokumento, at pagpapatibay sa kanyang puso para sa gagawin niya. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Nakita niya si Yaya Luming sa sala, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Tumangulang siya sa matanda, isang tahimik na pasasalamat. "Nasaan siya?" tanong ni Daniel. "Nasa inyo pong opisina, sir. Kanina pa po kayo hinihintay," sagot ni Yaya Luming. Naglakad si Daniel patungo sa kanyang opisina. Bawat hakbang niya ay mabigat. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Bruna, nakaupo sa kanyang silya, sa likod ng kanyang mesa, tila isang reyna na nakaupo sa trono na hindi kanya. Nang makita siya, tumayo ito. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pinaghalong relief at pagkainis. "Saan ka galing, Daniel? Isang buong araw kang nawala. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala?" Bungad nito. Hindi sumagot si Daniel. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at lumapit sa mesa. Inilapag niya sa ibabaw nito ang isang makapal na folder. "Ano yan?" tanong ni Bruna. "Buksan mo," sabi lang ni Daniel. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Nag-aalangan man ay kinuha ni Bruna ang folder. Pagbukas niya, ang unang tumambad sa kanya ay mga litrato. Mga litrato niya kasama si Joaquin Velasco, palihim na kinunan sa lobby ng isang hotel. Nanlaki ang mga mata ni Bruna. "Ano to? Pinapasundan mo ba ako?" Hindi pa rin sumagot si Daniel. Tinitigan lang niya ito. Hinahayaang unti-unting lumubog ang katotohanan. Binuklat ni Bruna ang susunod na pahina. Bank statements. Mga kopya ng wire transfer papunta sa kanyang offshore account. Ang bawat numero ay parang isang sampal sa kanyang mukha. "Daniel, I can explain." Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. "Explain what?" Sa wakas ay nagsalita si Daniel. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Na ninanakawan mo ako? Na tinatraidor mo ako kasama ng mortal kong kaaway? O i-explain mo kung paano mo ginawang impyerno ang buhay ng sarili kong ina sa loob mismo ng pamamahay ko?" Natigilan si Bruna. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Wala na ang pagkukunwari, wala na ang mga luha. Ang pumalit dito ay isang ekspresyon ng purong galit. Bigla siyang tumawa. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. "So nalaman mo na?" sabi niya. Ang boses ay nagbago na. Hindi na ito malambing. Ito ay matalas at mapanganib. "Ang galing! Ang galing-galing mo, Daniel. Akalain mong ang isang matalinong CEO na tulad mo ay naging tanga sa loob ng maraming taon." Hinampas niya ang mesa. "Oo, kinuha ko ang pera. Dahil yun ang nararapat sa akin. Bayad sa bawat araw na tiniis ko ang pagiging anino ng nanay mo. Bayad sa bawat gabi na mas inaalala mo siya kaysa sa akin." "At si Joaquin?" kalmadong tanong ni Daniel. Ngumisi si Bruna. "Si Joaquin, ibinibigay niya sa akin ang atensyon na hindi mo maibigay. Nakikinig siya sa akin. Pinaparamdam niya sa akin na ako ang pinakamahalaga. Kahit na ibig sabihin noon ay ang pagsira sa akin?" "Oo," sigaw ni Bruna. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Dahil kung hindi ka pwedeng maging akin ng buo, sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo." Dito na tuluyang nabasag ang maskara. Ang babaeng nasa harap ni Daniel ngayon ay isang estranghero, isang mapaghiganti at sakim na babae na puno ng puot. "Tapos na tayo, Bruna," mariing sabi ni Daniel. "Aalis ka sa bahay na to. Wala kang dadalhin kahit ano maliban sa mga damit mo." Muling tumawa si Bruna, mas malakas pa. "Akala mo ba ganun lang kadali, Daniel? Akala mo ba papayag akong umalis na lang basta-basta?" Lumapit siya kay Daniel. Ang mga mata ay nanlilisik. "Subukan mong paalisin ako," bulong niya. Ang boses ay puno ng lason.
at ipapakalat ko sa lahat ng media ang kwento ko. Isang kwento tungkol sa isang abusadong asawa na may kabit. Isang kwento kung paano mo ako binubugbog at kung paano ka nakipagsabwatan sa iyong kawawang ina para itaboy ako ng walang-wala. Napasinghap si Daniel. Masira ang pangalan mo. Wala yan. Nagpatuloy si Bruna. Ang bawat salita ay isang patalim. Sisirain ko ang pangalan ng pamilya Andrade. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ibabagsak ko yan sa lupa. Maniniwala sa akin ang mga tao, Daniel, dahil ako ang biktima. Ako ang magandang asawa na inapi. Hinawakan niya ang pisngi ni Daniel. Isipin mo, ang lahat ng pinaghirapan mo, ng ama mo, magiging abo sa isang iglap. Mamili ka, mahal ko. Sabi niya, ang ngiti ay parang sa isang demonyo. Ako at ang tahimik nating buhay o ang tuluyang pagkasira mo? Binitawan niya si Daniel at tumalikod. Naglakad palabas ng opisina na parang siya ang nanalo sa laban. Naiwan si Daniel na nakatayo, mag-isa. Ang mga ebidensyang hawak niya ay biglang naging walang silbi. Ang mga batas, ang katotohanan, lahat ay kayang baluktutin ni Bruna. Inilagay nito ang posas sa kanyang mga kamay. Ikinulong siya sa isang sitwasyon na walang labasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang tunay na kawalan ng pag-asa. Talo siya. Nabigo siyang protektahan ng kanyang ina at ngayon, mukhang mabibigo rin siyang bigyan ito ng hustisya. Ang lahat ay nawala. Pagkaalis ni Bruna sa opisina, hindi gumalaw si Daniel. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga ebidensya na ngayon ay parang mga piraso ng basura. Ang mga banta ni Bruna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat. Mawawala ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan ng kanyang pamilya, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Napaupo siya sa kanyang silya, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Napatingin siya sa isang larawan sa kanyang mesa. Isang larawan niya kasama ang kanyang yumaong ama. Kuha noong nagtapos siya sa kolehiyo. Sa larawan, nakaakbay sa kanya ang ama. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya noon. Anak, ang pera at kapangyarihan, pwedeng mawala yan sa isang iglap. Pero ang dignidad at pagkatao mo, yan ang tunay na kayamanan. Huwag na huwag mong hahayaang may tumapak dyan. Dignidad, pagkatao. Biglang nagkaroon ng kaliwanagan sa isip ni Daniel. Ano pa ang silbi ng isang malinis na pangalan kung ang pundasyon nito ay binuo sa kasinungalingan at pagdurusa ng sarili niyang ina? Ano pa ang halaga ng isang kumpanya kung ipagpapalit niya dito ang katarungan? Hindi. Tapos na ang takot. Tumayo si Daniel. Mayroon ng desisyon sa kanyang mga mata. Hindi na galit ang naroon, kundi isang mapayapang determinasyon. Naglakad siya palabas ng opisina. Nakita niya si Bruna sa sala. Nagbubuhos ng alak sa isang kopita. Ang muka ay mayabang, kampante sa kanyang pagkapanalo. Sa isang sulok, nakaupo si Noemia. Tahimik, ang muka ay blanko. Si Yaya Luming ay nakatayo sa tabi nito. Tila isang bantay. Bruna, tawag ni Daniel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Napalingon si Bruna, may ngisisi sa labi. Nag-isip ka na ba? Mahal ko, anong desisyon mo? Maupo ka. Utos ni Daniel. Kayong lahat, may kailangan tayong pag-usapan. Nagkibit balikat si Bruna at umupo sa sofa. Ipinag-krus ang kanyang mga binti. Tila nanonood ng isang palabas. Lumapit si Daniel sa center table. Hindi niya inilabas ang mga dokumento. Hindi niya binanggit ang pera o si Velasco. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone. Bago ang lahat, sabi ni Daniel, ang mga mata ay nakapako kay Bruna. May gusto akong iparinig sa inyo. Pinindot niya ang play. Ang unang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala
ay ang matamis na boses ni Bruna. Kausap siya sa telepono, puno ng pagmamahal. Pagkatapos, ang nakakakilabot na pagbabago, ang malamig at malupit na boses. Hoy, matanda, narinig mo yon. Mahal na mahal ako ng anak mo, kaya kahit anong isumbong mo, hinding-hindi siya maniniwala sa'yo. Nakita ni Daniel ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Bruna. Ang nangisi nito ay unti-unting naglaho. Nagpatuloy ang recording. Bawat salita ng panlalait, bawat pagbabanta, bawat pagmumura ay parang mga bombang sumasabog sa loob ng silid. Nang tumunog ang recording ng paborito niyang linya, "Sana mamatay ka na lang sa pagtulog mo. Matanda ka. Pabigat ka lang sa buhay namin." Napahagulhol si Yaya Luming. Napatingin si Daniel sa kanyang ina. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng paglaya. Nang matapos ang recording, pinatay ni Daniel ang kanyang cellphone. "Sinungaling ka!" sigaw ni Bruna. Tumatayo, ang boses ay desperado. "Gawa-gawa lang yan, edited yan." Hindi pinansin ni Daniel ang kanyang pagsigaw. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Nay," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin niyo po ako. Naging bulag po ako. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong mangyari to sa inyo." Tumingin si Noemia sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nagsalita ito. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Anak?" sabi nito. Hinahaplos ang mukha ni Daniel. "Wala kang kasalanan." Pagkatapos, tumingin ito kay Bruna. Ang mga mata ng isang babaeng matagal na nahimik ay nag-aapoy na ngayon sa isang tahimik na tapang. "Ang lahat ng narinig ninyo?" Nagpatuloy si Noemia. Ang boses ay unti-unting lumalakas. "Ay totoo. Iyon lang, 2 salita. Pero para kay Bruna, iyon na ang hatol." "Hindi! Mga sinungaling kayo. Pinagtutulungan niyo ako." Ganti ni Bruna. Ang muka ay nag-iba na. Puno ng puot. "Sige Daniel, gawin mo ang gusto mo. Sirain mo ang sarili mo. Bukas, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ka." Tumayo si Daniel. Hinarap niya si Bruna, hindi na natatakot. "Gawin mo," kalmadong sabi ni Daniel. "Sirain mo ang pangalan ko. Ibagsak mo ang kumpanya. Wala na akong pakialam. Mas gugustuhin kong maging pulubi na may malinis na konsensya kaysa maging hari sa isang palasyong puno ng kasinungalingan at kasamaan. Ang pera," dagdag niya. "Ang perang ninakaw mo, sayo na. Ituring mo yang bayad sa pag-alis mo sa buhay namin." Napanganga si Bruna. Hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang huling alas, ang kanyang pinakamalakas na banta, ay naging walang silbi. "You can't do this to me," bulong niya. "Tapos na, Bruna," sabi ni Daniel. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay pinal. Tumingin siya sa malaking pintuan ng kanilang mansyon. Itinuro niya ito. "Umalis ka. Ngayon na." Tinitigan siya ni Bruna. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta, ng pangako ng paghihiganti. Ngunit alam niyang talo na siya. Wala nang natira sa kanya. Tumalikod siya. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Walang salita. Walang lingon. Nang bumukas ang pinto at lumabas siya sa dilim ng gabi, isinara ito ni Daniel. Ang malakas na pagkalabog ng pagsasara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Nang sumarado ang pinto, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi ito ang katahimikan ng takot na namayani sa loob ng maraming taon. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Para kay Noemia, para siyang unang nakahinga ng maluwag matapos malunod sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo pa rin si Daniel sa tapat ng pinto. Ang likod ay nakaharap sa kanila.
Nakita ni Noemia ang pag-angat at pagbaba ng mga balikat nito. Umiiyak ang anak niya. Umiiyak ito ng tahimik. Hindi dahil sa nawalang asawa, kundi dahil sa lahat ng sakit at katotohanang sabay-sabay nitong hinarap. Dahan-dahan, sa tulong ni Yaya Luming, tumayo si Noemia mula sa kanyang wheelchair. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Hakbang-hakbang, lumapit siya sa kanyang anak. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Daniel. Anak. Dahan-dahang humarap si Daniel. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Nang makita ang ina na nakatayo sa sarili nitong mga paa, lalo siyang napaiyak. Nay! Niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng pangungulila, ng pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait. Naramdaman niya ang paghaplos ng mga kamay nito sa kanyang likod. Isang haplos na pamilyar, isang haplos na laging nagpapatahan sa kanya noong bata pa siya. Patawad, Nay. Patawarin niyo po ako sa lahat. Bulong ni Daniel sa balikat nito. Umiling si Noemia. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Ako ang dapat humingi ng tawad, anak. Hinayaan kong saktan ka niya. Hinayaan kong manalo ang takot. Patawarin mo ang nanay. Humiwalay sila sa yakap at nagkatinginan. Sa mga mata ng isa't isa, hindi na nila nakita ang sakit, kundi ang pangunawa at pagpapatawad. Lumapit sa kanila si Yaya Luming. May dalang isang baso ng tubig para kay Noemia. Tumingin si Daniel sa matandang kasambahay, ang babaeng naging kanilang tagapagligtas. Yaya, sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat. Utang ko sa inyo ang buhay ng ina ko. Utang ko sa inyo ang katotohanan. Ngumiti si Yaya Luming sa gitna ng kanyang mga luha. Pamilya ko na po kayo, sir. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Daniel. Ang mga tawag mula sa kanyang mga board member at abogado ay hindi niya sinagot. Ang posibleng iskandalo at pagbagsak ng kumpanya ay hindi na mahalaga sa sandaling iyon. Mayroon siyang mas importanteng kailangang ayusin. Nadatnan niya ang kanyang ina sa hardin. Nakaupo ito sa paborito nitong upuan, nakatingin sa mga halaman. Sa gilid nito, nakatambak ang mga nalantang orchid. Ang mga halamang dati ay alagang-alaga nito, ngunit napabayaan sa ilalim ng pamumuno ni Bruna. Kumuha si Daniel ng isang pares ng gardening gloves at isang maliit na pala. Umupo siya sa lupa, sa tabi ng kanyang ina, at nagsimulang maglinis. Inalis niya ang mga tuyong dahon. Inayos niya ang lupa. Naalala mo pa, Nay? Sabi ni Daniel, hindi tumitingin. Noong bata ako, dito sa hardin na to, tinuruan niyo akong magtanim. Sabi niyo, ang pag-aalaga ng halaman ay parang pag-aalaga ng pamilya. Kailangan ng pasensya, ng pagmamahal, at ng araw-araw na atensyon. Tumango si Noemia. At kapag may mga peste, dagdag niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Kailangan mong tanggalin agad, bago pa masira ang buong halaman. Nagkatinginan sila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Daniel. Nang matapos silang maglinis, pumasok sila sa loob. Umupo sila sa sala, ang parehong sala kung saan nangyari ang huling paghuhukom kagabi. Ngayon, ang pakiramdam ay magaan na. Kumuha si Daniel ng isang mansanas at isang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan at maingat, binalatan niya ito. Sinisiguradong hindi mapuputol ang balat tulad ng lagi niyang ginagawa para sa ina noong bata pa siya. Iniabot niya ang isang piraso kay Noemia. Tinanggap nito iyon at isinubo. Habang ngumunguya, tinitigan ni Noemia ang kanyang anak. Nakita niya ang mga bagong linya sa mukha nito, ang bakas ng pagod sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya muli ang kanyang Daniel. Ang mabait, mapagmahal at matapang niyang anak. Nawalan siya ng asawa. Marahil ay mawawalan din siya ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng nawala,
may isang bagay siyang nabawi. Ang kanyang sarili, ang kanyang ina, ang kanyang dignidad. Salamat anak, bulong ni Noemia. Tumingin si Daniel nagtataka. Para saan po, Nay? Ngumiti si Noemia. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang ngiting iyon ay umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting totoo, isang nangiting puno ng pag-asa. Salamat dahil umuwi ka. Ang sikat ng araw sa labas ay nagsimulang pumasok sa mga bintana, nagbibigay liwanag sa kanilang tahimik na umaga. Ang paghilom ay magiging mahaba at mahirap. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkasama sila, alam nilang kaya nila itong harapin. Dahil sa wakas, sila ay malaya na.